Ija magkuman birthday celebration. So manginaot ako sa permanente na kalaskog sa ija panlawas sanan ipaladyo siya sa mga sakit o sa mga ini kuman nangyari sa mga kalumunan. Salamat sa ijo presensya na pagkaribiri. Bagan maglisod man tayo ni pagsulti kung unhon ni pagkuhan. Pagpaabot sa mga bisita, salamat karadyaw sa inyo pagkari. Dako namo na kalipay na ini dinhi ang kuhan gibali binyo. Tapos sa mga nag-sponsor nanini na mga kuhan gikan sa mga amo igsoon gikan sa Cebu kan Manang sa Maguyangi kay nung Hulyo kaya man si Quandrio si Manong ba Maguyangi kalimut ako ini sa ila duha. So si Manong kumanan Maguyangi kaya man diri si Manang salamat bisan pamangkon sa kaladyo na nila lugar ini diri sa kanong Hulyo, kaninsi, Tata, sino pa yung nalaktawan? kay Rosalie Bisanwaya Siya Kanlilik, Bisanwaya dire, sila naghatag ng pagsuporta na mahimo ini na selebrasyon. So, kay nung Arlindo, sa ilan nagdiding, sa mga umagad ni tatay, sila ni Raquel, sila ni Diday. So salamat sa inyo mga presensya o pagkuan na mahimo ini na selebrasyon. So dira ka na ko tason. So baliko ko salamat karadyaw. Salamat all sa warm welcome message. So Kuman, to give us an inspirational message, let us all welcome Pastor Eliazar Malubay. Let us give him a round of applause. Maradyaw na buntag pa kay Alas 11. Sige, so salamat no sa kanang opportunity nga gihatag kumanabuntag. So murag ikuman arita dali. Sige, so happy birthday no Jo. Happy birthday. Dalawa lagi, kabati lagi. So, salamat no again sa kagayunan nga may share, kunting share sa Word of God. So, dito umantano na ang Mateo 4:4 naglaong na dili ang tao mabuhi sa tinapay or pan or kanon lamang kundili sa matag pulong usab nga nagagikan sa Dios, no? So kaya nindot gyud kung every time sa mga whatever na atong himuon kauban ng Dios kay anytime kung wala ang Dios tanggalan lang taniya og kanang hangin automatic patay tatanan. So that's why always na ato i-appreciate kung unsa gyud ang Ginoo. So sa ngayan ni Pio Quilino, no, so in biblical napigi ko Andre mga biblical principle, no, acronym sa iyang ngalan. So akong gi tan-aw diri no ang unsa man dining Aquilino. So ang Aquilino usa ka Spanish name or Italian name nga which is gikan sa Latin word. Unsa man ang Latin word sa Aquilino or Aquilinus? No? So Aquilinus, ang meaning sa Aquilinus is eagle.
agila. Wow. No? Grabe So, pala, oh. agila ang meaning sa Quilinos, no? Or like an eagle. Like O sa man ang agila. eagle. So, Agila. ang eagle is ang gikan nga word, no? So, eagle is sa atong naandan, agila. No? So, gamay nga background ang agila, para mabuhi, actually, ang lifespan sa agila is naasa 50 years ang iyang lifespan. No? So, para makasurvive ang agila og 100 years, kailangan niya nga musakripisyo, masakitan, iya ning himuon para makasurvive siya for 100 years. So, ang agila, pag moedad na sila ng 50 years or pataas, ang sungo sa agila, muliko na dyan siya, mubayoko na. Pag mubayoko na ang sungo, ang tendency, Mahirapan na. dili na siya makakaon. Kay masalip na naman ang ija baba. So, ang ija kamat dyan, anway kaon kay dili na siya makakaon kay ang ija sungo masarado na. So, unsa himuon sa agila para makasurvive siya, para ma-extend ang ija kinabuhi sa another 50 years. So ang himuon sa agila, muadto siya sa isa ka pinakataas nga bungtod o maghanap siya og dako nga bato o kinahanglan niya nga ija balion ipakong-pakong ang ija sungo o kinahanglan mabali ang ija sungo. Pagbalion ang sungo, masakit dili. Sakit gani dyan, nangyara ka dagpia. No? Pero kinahanglan niya ini siya himuon. Iampas-ampas pa kaya. Kinahanglan niya ini hampas ang ija sungo para mabali, para makakaon siya, para siya mabuhi. O ma-extend ang iyang kinabuhi for 50 years another. So, ingana ang usa ka ginahimo sa agila para makasurvive siya o ma-extend ang iyang kinabuhi for 50 years. So, ganihan nung nagsirinig mi sa kay Teokilino, ingon-ingon ang among mga kauban, makaabot pa ni og 100 years. Unya, na-joke yun, kaya nga ni ano binta, kanang napuyo ra kan hinuon nga labangunon, di makaya. Yes. So, kana nga mga edad, according sa Bible, nasa Psalms, nga 70 years old na lang supposed to be ang pangidaron sa tao. Pag mulagpas ka diha, bot ipasabot, blessing na na. Nga naman, daghay karon 20 anyos, daghay karon 30 anyos, daghay karon di makabot ng 60 anyos. Namatay. No? So, blessing na kay si Teokilino nakaabot na 70 kato. So, ato tanawon diri before ko dito, no? So, again, ang agila, nag-ingon ang Isaiah 40:31, but those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like an eagle's, and they shall run, not be weary. They shall walk and not faint. Alam mo, ano isa sa mga attitude sa agila? Ang kadaghanan ng mga ordinaryo ng mga langgam, pag naay bagyo, naay hangin, mutago ang usa ka agila. Ang usa ka mga ordinaryo nga langgam. But ang attitude sa usa ka agila, pag naay bagyo, mas malipay siya. Ngano ka? Talag sa unod ang klase sa agila. Ngano man, ang kadaghanan sa mga ordinaryo ng mga langgam, pag naay bagyo hangin, nagdaot ang panahon, mutago. Pero ang agila, every time nga naay hangin nga kusog or bagyo, mas magumugawas siya, kay ngano, mas makalupad siya og taas pag kusog ang hangin. Just like an si tawagan na
tabanog. Di ba ang tabanog dili ulupad pag may hangin? Yes. Di ba? Ang tabanog mas ulupad pag naay hangin. Just like an eagle. No? Sometimes ato kinabuhi pag may mga problema, mutago ta, mapalayo ta. No? Pero ang usa ka attitude sa kagila, malipay pag naay bagyo nga masugatan sa kinabuhi. No? So it representing nga kung kita naa diha sa Ginoo, whatever nga bagyo nga atong masinati, dili ta mutago, dili mag-suicide, or whatever natong himuon kung dili ang mas mukapita diha sa presensya sa Ginoo. Okay? So, na kay mga biblical ko Andre nga kanang acronyms nga unsa ang letter or ang ngalan nga Aquilino, no? So ang letter A nag-ingon sa John 15:4, abide in me and I will abide in you. So kung ikaw magpabilin ka nako, ingon siya ako magpabilin kanimo. Okay? So always stay connected with Him. Dapat nakakonekta diha sa presensya sa Ginoo. Amen. Ano man? Apart from Him, wa gyud tay mahimo. Again, akong balikon, simple lang kuhaan ng tao usa ka minuto or 5 ka minuto nga gininhawa. Patay. Taas ka gutong. No? Patay. Automatic patay ta. Magpasalamat ta kaya ta magbayad sa hangin kay mga tao nga dili na normal nagbayad na sila hangin oxygen. That's why mahimutang konektado kanunay diha sa presensya sa Ginoo. Okay? Letter Q. Quiet yourself. So nag-ingon ang Psalms 37 verse 7, quiet yourself before the Lord and wait plenty for Him. No? So, sometimes, kanang pagpailob na to, lalot na sa ato mga prayers nga dili tubagon sa Ginoo, maglisod ta og pailob. Lalot na pag natay mga kalaban, maglisod ta og pailob, no? But always remember nga ang pinaka mapailobon ang atong Ginoong Dios. Kay kung wa pay pailog ang atong Dios sa saya nato tanghimo, dugay ra siguro ta gipanghukuman gipangsugba. Pero tungod kay nagpailob siya kung kanus ata moduol sa iyang presensya. No? Amen. So that's why ang pailog niya kanunay nagpasinati kung kanus ata moabot moduol diha sa iyang presensya. Okay? Q, ang sunod is you. Ingon diri, you are my you are all one in Christ. No, makita natin sa Galatians 3:28. So kita tanan nahiusa kay Kristo. Kinsa may gusto mahiusa sa yawa? Wala siguro nagtinguha no, na gusto ko mahiusa sa yawa. Kita tanan gusto nga makighiusa diha kay Kristo. Amin ba? Gusto ba tayo makikhiusa kay Kristo? Amen. Kaya wag yung gusto makikhiusa sa Satanas. Amen. So ang gusto makikhiusa kay Satanas, si Lucifer lang. No? But, ang matag usa nagtinguha nga mahimutang ma-unite diha sa presensya sa Sa Dios. Diyos. Okay? Amen. Ay, nagingon dire sa Philippians 4:13, I can do all things through Him who strengthens me. So, ingon siya, makahimo ko. So, gahapon, o ganiha, grabe si Tiyo, 90 na edad, makapanday pa, makapanglaba pa, makapangahoy pa, makalungag pa. No? So, pwede siya mo ingon tungod sa grasya sa Ginoo. Amen. That's why, ingon ang Philippians 4:13, I can do all things through Christ. Nakahimo ko ani tungod kay naa ang Ginoo. Amen. Diba? Kasi kung atong ang kunon, ay nakahimo ko ani kay kuskan manggud ko, mayong laki manggud ko, nalijabul manggud ko, ay nakahimo ko ani kay kuan manggud ko, di ba? So, kung ingana ang atong tinanawan, nag-ingon ang Biblia, hoy buang, karon dayon kuhaon ko ikaw. Di ba? So, usa ka na kong pangutana. That's why, always
nga atong isangat, atong isalig sa Ginoo, even ang atong kusog nga atong nasinati. No? So dili basta-basta. Talagsaon, 90 pataas, di na basta-basta. 60 pataas, di na basta-basta. No? But tungod kay ana ang grasya sa Ginoo, siya nakahimo og karon hangtod karon lig-on pa si Tio Quirino. Okay? So, L, love one another. I have loved you. So, isa sa mga nakita nako sa attitude ni Tio Quirino, sugod sa akong pagkabata, murag wa say nahimong kontra. No? Ang usa sa mga 10 commandments nag-ingon diha kasi nakahinomdom. Usa sa mga 10 commandments. Pag naay makahinomdom, usa sa 10 commandments tagaan ako og dalay. Base diya ko kaday kwarta dire. 500 pesos ang akong ihatag. Dagay pa bandit, ako meron niya. Wala. Ya. Sakto ra gyud waya. Sakto gyud kay waya. Oh. Waya, wala cancer. Sakto sa kaya kini na kwarta. Okay. Usa nga giingon diha, higugmaa ang imong kaaway. Tama dili. Apel ba na sa 10 commandments? Apel, no? Love your enemy. So, ang isa sa mga lisod higugmaon ang imong kaaway. Pero nganong ipahigugma sa Ginoo ang imong kaaway? No? Usa na sa mga mabigat nga kaman sa atong Ginoong Hesus ang paghigugma sa kaaway. No? So, that's why kinahanglan nato nga higugmaon ang matag usa. Dili kay pilion nato ang ato higugmaon. Mostly magod ang higugmaon kanang ka-level, kanang gwapo, kanang gwapa, kanang kamats, no? Pero pag tan-aw nimo alanganin, di na nato na kinahanglan higugmaon. Ato pagani sa high BIB ajon, no? Pero ang gugma sa Ginoo way tagpili. Tungod kay ang gugma sa Ginoo, nagingon siya, for God so loved the world. Ang tibuok kalibutan ija taghigugma. That's why apel na diha ang imong kaaway higugmaon. Arang kalisod i-practice, but kinahanglan nato i-practice unsaon paghigugma ang atong kaaway. Okay? So, asa mo ko na L na L. Ay. Love. So, L, I. Okay? Ay. Tama ba? Ay. Ali. Ay. So, I, nagingon diri sa 2 Corinthians 5:17, in Christ you are a new creation. Kung ikaw naa na diha kay Kristo, you are a new creation. Bag-o na kang binuhat. No? So ang daan ng labay na o ang bag-o nagsingabot. If anyone who is in Christ, they are new creation. The old has gone And the new is come. has come. Kalinti. Kanang mga panagbangi. Nako, isa sa akong kaila. No? Ingon siya, balunon yun nako sa kamatayon. Alam mo, tinuod yun yung gibalon. Nga naman, pagkamatay niya, maoday nga, di siya maka-forgive. Kay naaday siya gilunok nga gahom. Pagkamatay niya, gisuka niya ang mga Latin. Ang pangutana, asa ka to siya paingon. Di lang na mag-judge. Sila rin sa Ginoo magsabot. No? Pero kanang dili makapasaylo, o sana sa mga lisod kayo. No? Nga naman, ang Ginoo maoy source sa pagpasaylo. Kaya, ang nangagi na to. Ang nanglabay human na to. Kalinti. Naraba istorya nga di man ko magdumot. Pero di sad ko may kalimot. Kanang di ka may kalimot, kauban ra na sa nagdumot ra ka permanente. Di ba? So, mag-uban mo na. Kaya, kumbaga, kuha na siya, kanang sitawagan na sa imo, kanang denial kayo na sa imo nga part, nga pwede ka mga, naman ko, okay naman, napasaylo naman ako siya. Pero pag makita na mo, mag-aligot-gut pagkapon ang imong una-una. No? It's a great denial. Ano man, ang tinuod niya magpasaylo, bisan magkita pa mo, wala na na yung mga pagbati.
Di ba? So, ingana ang tinuod nga pagpasaylo. Okay? And, check-in na ba? In. Okay, so nagingon ang Hebrews 13:5, never, I will never leave you nor forsake you. Kalami kanindot sa promise sa Ginoo nga dili siya mubija, di siya mutalikod sa ato. Amen. Di ba? So, imaginon ko na to, isa lang ka minuto or oras or adlaw nga mutalikod ang Ginoo, mawaya ang grasya sa Ginoo diha kanimo. Anytime ta pwedeng mawala sa kalibutan. No? Kaya ang naggunit sa kalibutan na makasasala ang grasya na lang yun sa Ginoo. No? So, mo na nga God's faithfulness and His presence. Ang Ginoo matinud-anon o ang iyang presensya kanunay nagapasinati sa atong kinabuhi o sa matag usa kanato. So letter O, last letter sa ngayan ni Teokilino nga Aquilino. So nagingon diri sa Deuteronomy 27 verse 10, obey the Lord your God and keep His commandments. Kaning word nga obey, arang kasayon litokon, pero arang kalisod i-practice. So, obedience, isa nga makita nato mao ang pagsugot, pagsunod. No? So, pero kung atong matanawan, even sa atong mga bata, suguon nimo, di na mo sugot. Sometimes, ikaw na lang mo sugot sa imong sugot. So, obeying His commandments, unsa may mga commandments? Actually, number 1, makita nato diha generally sa 10 commandments. Which is na diha ang commandments. No? Pero ang dakong pangutana, kini nga mga commandments, ato bang gi-obey? So, madali ang word na obey, pero arang kalisod nato i-practice. That's why, ingon si Jesus, if you follow me, obey my commandments. Kung musunod ka kanako, and if you love me, keep my commandments. Kung imo kong gihigugma, tipigi, tumana ang akong mga sugo. Okay? So, sa last akong basahon dire, sa kanang 1 Thessalonians 5:16-18. So, last na ni, no? Di na ako kayo elaborate. Kasi mas na-elaborate na ako ngayon ni Teokilino. So, nagingon dire sa 1 Thessalonians 5:16-18, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is the will of God. Tulong ato makita diha sa atong gibasa. Una, maglipay ka takon ang mga sitwasyon dili makalipay. Lisod no? Lisod. Pero ang 1 Thessalonians 5:16-18 nag-encourage ka nato nga dapat magmalipayon ta kanunay. Nganuman, ang tao nga masulubon according sa study sa science, daghay mga cells ang kusang mamatay sa atong lawas. Pag daghay mapatay sa atong mga cells, pag ang tao masulubon dili malipayon, ang tao na mapatay ang mga cells upas pag mamatay ang cells, 30 pa anidya edad, 60 na, 30 pa anidya edad, mura siya og 60 taon. Kanang mga tao nga problemado, masulubon, tanaw nimo 30 pang edad, pero murag 60 na taon. Nganuman, mas daghay according sa study, mas daghay cells ang mga matay sa atong lawas, according sa science. No? So,
that's why nagsuggest ang Biblia nga rejoice in the Lord always. O ang isa sa mga nindot nga medisina kaysa ni Balo. Nindot nga medisina. Libre o walay bayad. The secret is laughter is the best medicine. Ang Yes. pagkatawa kung sana sa mga nindot nga medisina kaya nga naman pag ang tao nga malipayon ang mga cells alive na alive. Ang tao nga malipayon hayag kaayo ang iyang panagway. Pero ang tao nga masulubon taglaong pa kanang si tawagan na murag Bernie Santo. murag Bernie Santo no Bernie Santo yun no so dili madruwing ang naong sa tao nga masulubon no. That's why ikaw ng Proverbs 17:22 laughter is the best medicine. So ato i-practice nga mahimutang malipayon sa tanang panahon. Dili lang ta malipay kanay Litson, dili lang ta malipay kanay birthday, dili lang ta malipay kay naay mga nadawat nato. No, kundi at all times mahimutang magmalipayon. Ikaduha, Amen. og mahimutang magmainampuon sa tanang panahon. Nga naman, prayer is communication nato sa Ginoo. Kung wala tayo communication, ang mag-uyab, no? Sa mag-uyab pa, gusto perminti dikit, gusto perminti mag-istorya. Pero sahay gani, pag nagka-idara na ang panag-uyab, o kaminyoon, sa una mag-atubang pa, pangatulog, kuman magtalikod na. No? So, mauna yung usaha sa mga delikado, kung anato communication sa Ginoo wala na. No? Or sa mag-uyab o sa mag-asawa, kung ang communication gani ang mawala, mo na giingon sa panutihon sa mga tao, bugnaw pa sa simot sa Baboy. itoy. Di ba? So, dapat ang atong communication permanently sa Ginoo mahimong continually ang atong prayer. No? So, kasi prayer is the heartbeat. Pinitik. Pag ang pinitik mo ay muhunong, ang tao patay. Pag ang guguma sa usa mawala, sigurado pag mag-asawa, nagbuyag na. Or kunya man nagbuyag, murag wa na hinami ang kaminyoon. No? So, muna nga ang pag-ampo recommended nga himuon nato at all times. And last thing, mahimutang magmapasalamaton sa tanang panahon. Magpasalamaton ta sa tanan natong naangkon, sa tanan nimong nasinati, dili kaya ang imo lang pasalamatan kadto mga maayo. Ang tao mas dali magpasalamat pag maayo ang iyang nadawat, maayo ang iyang nasinati. Pero pag di gani marajaw ani niya nasinati, maglisod og pasalamat. Naliman ka nabatyan ka unya moingon ka, salamat sa Ginoo kay namatay na ang akong mahal sa kinabuhi. Lisod gud doon no. But again and again, ang Roma nagingon, and everything give thanks To the Lord. Amen. Magpasalamat ta sa Ginoo whatever situations, whatever nga ato na sinati, mahimo kang magpasalamaton sa Ginoo. Nganuman, ingong pas ni Job. So kani ang statement ni Job, kalikilaman ta si Job no kay grabe man ka familiar na story sa kinabuhi ni Job. Alam mo ingon si Job, nasa I think 2 verse 20 man siguro. Nianhi ako na hubo, mubalik ko sa bako nga hubo. Ang Diyos ang naghatag, ang Diyos usab ang nagbawi. Nga naman, si Job, kwartahan, hilado, grabe. Pero nung gisulayan siya sa kaaway, sa yawa, kay ingon manyawa. Kaya man na si Job lang batinudanon sa imo kay jaon man sa iyang tanan, jaon sa iyang kaya kayamanan, sikat, tanan daon sa iya. Sulay tanggal jaon tanan, jaon sa ano. Alam mo gisulayan siya sa yawa. Pero nung gisulayan siya tungod kay si Job matinudanon, bisan luyo sa iya na sinati. Simple lang ang iyang gibuhian. Nagpasalamat siya sa Ginoo. Nga naman, ang Diyos ang Nayanhi ako na hubo. Kisa niya nga nagbaro na daan. Natawag nga nagbaro na daan. May ba? Wala. Ingon siya, mubalik ko sa bako nga hubo. Ang Diyos ang naghatag. O ang Diyos usab ang magbawi.
Kaya ang tanan, pasalamatan na gyud nato, ganuman, siya ra gyud. Tanan kusog nga imong nasinati, kayamanan nga imong naangkon, kasikatan nga imong nasinati, kanang imong kalagsik sa imong paglawas, ang Dios ang naghatag ana. That's why siya ang dapat natong pasidunggan. Magampo ta? O Dios, kalabing kamahanan, salamat Ginoo sa imong mga pulong, tabangi kami nga mahimong ma-exercise, ma-practice namo Ginoo, ma-appreciate namo Ginoo, hinsa ikaw nga Dios nga mo'y tag-iya sa among mga kinabuhi. Og labos na ng Ginoo, takos ng pasidunggan, kay ikaw ang Dios nga labaw nga nasayod ug nahibalo sa matagusan namo ka kinabuhi. Og salamat Ginoo tungod kay ikaw naging sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I had for you, declares the Lord, plan to prosper you, not to harm